beloved Boss Mike Cervera. It's a new week at panibagong Yes, investigasyon na naman po ang gagawin ng inyong komite. Regarding naman po ito sa mga nagpapakalat ng fake news. Wala ka! Regarding na naman siya nagpapakalat ng fake news. Paki-comment naman dyan. Sino ang kakilala ninyo na nagpapakalat ng fake news na vlogger? Baka naman, oo, paki-comment dyan. Sino? Sino ulit ha? Kung may kakilala kayo na vlogger na pinapanood ninyo, nagpapakalat ng fake news, paki-comment po. Ha? Sabi ni Miss Au, Sonsa. Sino pa? Si Hitag. Sino pa? Ted Si Ted Pailong kasama? Banat Bay. Sino pa? Badong. Bistak. Ha? Si Victor Manuel. Sino yon? Si Luka-Luka. Hanip ano? Yung mga yan ano? Parang mga DDS daw. Ayan paulit-ulit Nalaman ko tuloy kung sino pinapanood ninyo. Chelo Magno, sabi ni Cesar Sibal. Alam nyo ba na nag-aaway-away na sila? Nag-aaway ngayon si Sas at saka si Chelo Magno. Bakit kanyo mga kababayan? Nag-aaway ang mga yan. Wala namang mga direksyon yan. Kaya ganon. Away-away sila, dinadaan pa sa social media. Di po ba mga kababayan? Ganon ang grupo nila. Away-away sila, dinadaan sa social media, nakakahiya. Pag-away na personal, payo ko Payo ko sa mga kasama natin Nako, hindi ko kayo dadaanin sa social media. Oo, magbanatan tayo sa korte. Ay, nako. Di ba mga kababayan? At least hindi nyo alam yung nangyayari. Hindi alam ng kalaban yung nangyayari. Ganun dapat. Wala naman silang kinalaman dun Diba? So ito na. Sino kaya yan? Pasok! And good morning po, Congressman. It's a new week at panibagong investigasyon na naman po ang gagawin ng inyong komite. Regarding naman po ito sa mga nagpapakalat ng fake news. Yan, yung mga nagpapakalat talaga ng mga fake news, mga kababayan. Oo, dapat talaga ipatawag yung mga yan. At sana, dalangin ko, ituloy nila na ipatawag ako. Pero mga kababayan, pag hindi nila ako pinatawag, malamang, wag na, halatado. Di ba? Halatado kapag ako pinatawag dun Sino? Broad nitong magiging spectrum po ng inyong investigation and mahirap po ito considering that social media is hard to regulate. Ano po? Saan po magsisimula ang inyong... Mahirap talaga mga kababayan. Ganito yan. Kailangan nilang gumawa ng batas. At siguro, kailangan nilang ipatawag tong mga vlogger na katulad ko nang sa ganon, makakuha sila ng idea para makagawa at makapag-umpisa ng batas para i-regulate. I-implement sa mga vloggers. Dahil marami dyan mga kababayan. Hindi na nga dinadaan dyan sa mga kung ano-ano. Dahil katwiran ng iba, meron namang cyber libel. Diba? May kilala na ba kayong nasampan ng kasong vlogger ng cyber libel? Meron? Diba? Dami na, may kasong ganyan So ngayon, mag-iisip pa sila ng mga pupwede pang batas para mas lalong maghinay-hinay. Maghinay-hinay itong mga vloggers. Diba? Lalong-lalo yung mahihilig gumawa ng mga fake news. Nung nakaraan, merong mga na-terminate ang channel. Natandaan nyo yon? Yung na-terminate ang channel dahil ginaya yung boses ni Pangulong Bongbong. Natandaan nyo ba yon? Yung daw makikipaggera na daw sa China? DDS kasi yon. Dahil nung panahon na yon, kasagsagan nung propaganda nila noon na magkakagulo daw at magkakagera. Kaya yun,
Isang DDS na nagpakalat ng boses at ginawang mga kababayan ginaya. Oo, ginamit ang AI para magpakalat ng fake news. Ayun, na-terminate yung channel. Sana ganun mga kababayan. Sana ganun. Yung mga nagpapakalat ng fake news, pag napatunayan fake news yung binalita mo, dapat terminate agad yung channel mo. Ewan ko lang. Kung hindi mga nagdahan-dahan yung mga yung mga vlogger na yan. Oo, dapat ganun Ako payag ako ron Diba? Payag tayo sa ganung pamamaraan. Halimbawa po, etong channel natin, nagbalita tayo dito ng fake news. Gumawa tayo ng kalokohan. Gawa-gawang balita lang. Di po ba? I-terminate nyo. Karamihan dyan sa mga vloggers, tandaan ninyo, ang hanap buhay yung pagbablog lang. Kaya yung mga yan, matatakot na yan. Nasusundan nyo ba ako? Matatakot lahat yan, mga kababayan. Yung mga nagbablog na yan, matatakot yan. Diba? Oo. Mawalan ba naman sila ng channel na pinagkakakitaan? Buti sana kung hindi ko alam kung magkano kinikita nila riyan. Meron akong kakilala, umaabot pa ng milyon isang buwan. Diba? Oo! Milyon ang kinikita niyan sa isang buwan. Paano hindi matatakot yan? Kaya nga sila dahil wala pang matibay na batas ang mga vloggers, ang social media, kaya sige lang na sila na sige. Kahit fake news, basta magka-views. Nagets nyo, mga kababayan? Sige lang sila na sige na magpakalat ng fake news, basta magka-views. Kasi nga, mga kababayan, ang habol talaga nila, yung anda. Kita sa YouTube. Ganon, mga kababayan. Ayaw nilang maghirap sa pamamagitan ng re-research. Di ba? Hindi sila nagre-research tulad natin. Oo, parehas naman kaming kung sino man yun Hindi kami nagre-research. Kaibahan lang namin, kaya kong magpaliwanag ora mismo. Yung nakalagay nga rito, hindi pa napag-aaralan Kaya nga, mga kababayan, putol-putol tong reaction ko Di ba? Mga kababayan, yun lang naaaliw kayo. Sa iba, mga kababayan, pinapanood nyo kasi curious lang kayo kung ano yung fake news nun. Di ba? Ako nga dito, mga kababayan, ano ba tong channel ko? Nung nakaraan, kumita ko kalahating milyon Sila pa kaya? Di umaabot na ng 2 milyon isang buwan yan. Yun. Yun yung punto ko. Yung kita nila, kapag nawala yung channel nila dahil sa paggawa nila ng fake news, mga kababayan, matatakot yung mga yan. Kaya yan naman ang aking gagawing suhestyon diyan sa Kongreso pag pinatawag tayo. Ang dapat gawin diyan, gumawa ng batas. Kapag nakagawa ng fake news, depende sa lala. Dapat tineterminate yung alin? Yung channel. Diba, mga kababayan? Yan sinasabi ko sa inyo. Takot yung mga yan. Ako, hindi ako natatakot. Mawala tong channel ko. Walang problema. Diba? Walang problema sa akin. Bawal ang sabong sa vlogging system ng YouTube. Pero fake news, okay lang. Diba? Yun na nga ngayon, alam nyo na. Alam nyo na, Maraming kumikita dyan ng milyon. Yung iba dyan, pinakamababa, alam nyo, Yung tulad ko, Yung tulad ko. Pinakamababa dyan, 300,000 isang buwan. Yung 300,000 na yon, tinatamad pa yan. Yung bang pa-petex lang tulad ko. Ganito, petex lang, ganyan. Yung iba na masisipag, halos maghapon nang nagbablog. Lalo na yon, mga kababayan.
lalo na yun. Ang kita nun, baka abot na ng 2 milyon. Diba? Oh, so eto na mga kababayan. Nandiyan ba si Ballpoint Man? Oh, tanong nyo pa dyan. Diba, Ballpoint Man? Oh, alam niya yan. Oh, ngayon, alam niyo na. Kaya nga si Tulfo, diba? Hirap na hirap makaalis sa pagbablog niya. Kasi malaki kita niya. Alam niyo na. O, ito na. Ito na nga, ipapatawag na raw ang mga vloggers at iimbestigahan kung paano ito mapapatawan ng mga kababayan, ng mga kaparusahan para maiwasan na ang fake news na isinasagawa, Ballpoint Man, ng alin, ng maraming vlogger dyan, lalong-lalo na yung nasa kabilang kampo. Aloy, ito na. And good morning po, Congressman. It's a new week at panibagong investigasyon na naman po ang gagawin ng inyong komite. Regarding naman po ito sa mga nagpapakalat ng fake news. Napaka-broad nitong magiging spectrum po ng inyong investigation and mahirap po ito considering that social media is hard to regulate. Ano po? Saan po mahirap talaga i-regulate pa kasi nga wala pang batas, mga kababayan. Sana makagawa na sa lalong madaling panahon. Kung sino man ang makakagawa niyan, sasaluduhan ko yon. Opo, kasi talagang laganap na ngayon ang fake news. Kung ano-ano na lang binabalita. Kaysa magbalita kayo ng kung ano-anong fake news sana, bakit hindi nyo nalang gayahin si Boy Tapang? Kumain kayo ng hilaw na butiki. Ganun. Hilaw na, hilaw na manok. Ganun. Hilaw na kambing. Oo. Hilaw na kambing Huwag niyong titirahin. Kasi bawal kay YouTube yung tumitira ng kambing. Ang dapat yung gayahin, yun, yung mga kumakain ng buhay. Ganon. Yun ang pakita nyo. Diba? Wala nang adobo. Adobohin pa ba yung butiki? Grabe. Diba, mga kababayan? Huwag lang titirahin. Kasi pag tinira nyo yung kambing, sigurado tatanggalin kayo ni YouTube. Diba? Kainin nyo na lang. Kasi naman, ang kambing kinakain. Hindi yun iniiyok. Diba, mga kababayan? Tama ba? Tama? Tama ba? Tama, di ba? Kinakain ng kambing. Hindi yun niyuyugyog. No. Hindi yung pinapatuwad. Diba? Pinapatuwad ba yung kambing? Hindi naman, di ba? Ay, grabe. Mga kababayan. Di ba? Eto na. si Sir Chris Ulo fake news. Dali ka, Chris Ulo. Meron kang basher dito. Eto na. Tuloy na natin. Paano uumpisahan ang pag-regulate sa mga vloggers, sa mga fake news peddlers, sa magaling gumawa ng kung ano-ano na mga kababayan. Kung ano-anong mga balitang nakakasira sa ating bayan lalo. Di ba? Okay lang sana kung clickbait lang yan eh. Di ba? Clickbait, marami kong kilalang ganyan. Minsan nga yung admin ko, magpapakatotoo ko. Minsan nga yung admin ko, magaling din gumawa niyan eh. Diba? Clickbait eh. Minsan nga pinagigagalitan ko, mga kababayan. Sabi ko, huwag kayong gumawa ng clickbait. Diba? Si Koy TV, kilala mo? Oo! Kilala ko yun! Ito na, tuloy na natin. Para, kita mo, 33 minutes na tayo nagdadaldal. Tapos hindi pa kayo nagla-like. 1.7 na tayo mahigit. Magwa 1.8 na tayo. Tapos hindi pa rin kayo nagla-like. Mamaya mga kababayan, ang mangyayari nito, dahil daig tayo ng mga ng mga nagre-report, yari na naman to, mawawala na naman tong live ko. Eto na. sisimula ang inyong investigation, Congressman? Well, actually, kinategorize ko talaga itong ating pong investigation at ito po ay created ng TICOM, no?
which we will be heading together with Toby Chanco and also with Joe Boy Aquino ng Public Information and Committee on Information and Communication Technology. Sabi ko nga po ay dapat ay yung ating munang briefing ng ating pong mga stakeholders, like for example, ito muna mga platforms ng ating pong alam ko saan dito na papunta yung mga different kind of content like Facebook, yung ating pong sa TikTok, sa YouTube, and everything involved dun sa pagpasok. Ako lahat daw mga kababayan, YouTube, TikTok, at saka Facebook. Mga kababayan, yari tayo doon. YouTube, Facebook, at saka TikTok. Lahat yun meron tayo. Panahon na ba para magbura tayo? Ay, baka naman kayo mga DDS kayo, baka magbura kayo. Huwag kayong magbubura alam nyo ako alam nyo yan. Lahat ng social media platform ko, iisa lang pangalan. Ang social media platform ko, mga kababayan, kung ano pangalan ko, pangalan ng YouTube channel ko, pangalan ng Facebook page ko, at pangalan sa TikTok, iisa lang. Dahil wala naman akong itatago sa inyo. Di ba? May itatago pa ba ako? Wala. Tuloy. Mga different contents, and at the same time yung ating pong mga agencies na nag-i-implement ng ating pong Republic Act 10175 o yung Cybercrime Prevention Act. So basically, tingnan muna natin to, and tapos next week we will be inviting over naman ito pong ating pong mga vloggers. Imbitahan din po natin yung ating pong mga journalist. Nako, pati journalist. Hoy, aminin ninyo, hindi lang vlog. Aamin ako. Maraming mga vloggers, fake news talaga. Inaamin ko na bilang vlogger. Di ba? Umaamin ako. Maraming vloggers, fake news ang lakad talaga. Ngayon, hindi lang naman vloggers ang fake news dito eh. Di ba? Pati naman yung mga nasa media, fake news din ang lakad eh. Meron din. Hindi ko nilalahat, pero di ko binabawasan. Ganon din. Ang mga vloggers, ganon din, Hindi ko nilalahat, pero di ko rin binabawasan. Ang dami talaga mga fake news peddler dyan. Di ba? Aminin na natin. Kaya nga ako, sabi ko sa inyo isang tanong lang, umaamin ako agad eh. Pag sinabi sa akin, Mike Cervera, ikaw ba'y naniniwala na maraming vloggers ang gumagawa ng fake news? Abay, opo! Agad, sagot, opo! Ganun agad. Alam ko na may tanggi ko pa. Ayoko naman habang nanonood kayo. Habang nanonood kayo, sabihin nyo, si Mike Cervera sinungaling Diba? Mas maganda na yung magsabi ang totoo. Mas maganda nang magsabi ang totoo kaysa magsisinungaling ako. Kung alam mo na may gumagawa ng fake news, maituturo mo ba rito sa loob ng hearing na to? Ay, opo! Opo agad! Kung nando si Marlic at Malakbay, ituturo ko kagad! Di ba? Ituturo ko kagad. Di ba, mga kababayan? Ganun ako kabilis. Wala na patumpik-tumpik, huwag natin sayangin ng oras ng mga mambabatas. Bakit? Bakit natin sasayangin? Ang ending yun din naman. Nalalaman din naman ang katotohanan. Huwag na natin patagalin. Hindi yun gaya natin. Huwag natin gayahin yung tulad ng mga kasama ni Sarah. Biruin mo, mga kababayan, sige sila ng sige ng kasisinungaling hanggang sa magkadoktoran na, hanggang sa may sumusundo ng ambulansya. Gusto niyo yung ganon? Hindi, wag na natin patagalin. Sasabihin ko talaga agad, pag sinabi na sino ang mga kilala mong gumagawa ng fake news, ituturo ko isa-isa. At i-compile ko lahat yung mga content nila na puro fake news talaga. Diba? Bakit hindi? Kung makakatulong tayo sa investigasyon para magkaroon ng matibay na batas
para maiwasan ang paggawa ng fake news. Bakit hindi natin gagawin, mga kababayan? Ha? Bakit hindi natin gagawin, mga minamahal? Sabi nga ni Mima. Grabe. Ang saya nun. Oh, eto na. Tapos yung ating pong mga kakadim, para lang sa ganun ay maintindihan po natin. Kasi kung titingnan niyo po, meron pong 60 na bills that were filed, no? Dito po sa different committees na to, and at the same time may mga privilege speeches as well. So broad po talaga, mahirap po, but of course kailangan natin magsimula on something dahil kung titingnan po ninyo, at stake po dito yung ating pong pinaka-system ng ating gobyerno, ang democracy. And dito po nakasandig yung freedom of expression. But of course, meron naman po tayong libel, no? Under the 10175. So, babalansin. 10175. Oo. Cyber libel, mga kababayan. Ito yun. Libel kapag chinismis mo lang, hindi gamit ang internet. Tataas yun, magiging cyber libel, o mas mataas ang kaparusahan nun. Kapag dinala mo, ipinost mo sa social media. Kita niyo, mga kababayan, ganun pala yan. Paano hindi ko malalaman? Diba? Ganun pala yun. Oo, tuloy. Po natin to. Mahirap po to, but we need to do this. Okay. Yes. Represent Ay, kahit gaano kahirap yan, Dan Fernandez, dapat tutukan nyo yan. Kasi pag hindi nyo tinutukan yan, magtutuloy-tuloy lang ang paninira sa kahit na sino, na mga politiko, sa mga ginagawa nyong hearing, sisiraan nila. Diba? Sisiraan nila ng sisiraan. Ano yan? Di mananatiling puro fake news na lang balita. At kapag umubra yan sa iba, gagawin na rin ng iba't magsusunuran. Mga kababayan, magsusunuran lahat yan. Pag pwede sa isa gumawa ng fake news tulad kay Maharlika at kay Banat Bay, yung iba, abay gagayahin. Bakit? Kasi hindi naman nananagot eh. Bakit hindi po pwede sa amin kung pwede sa kanila? Ganyan ang magiging katwiran. Diba? Pero tayo hindi. Kapag alam nating mali, bakit natin gagayahin? Bakit tayo gagawa ng fake news? 'Di ba? Kung alam nating mali, huwag nating gagayahin. 'Di ba? Representative Dan, ito pong binabalak ninyong pagdinig, mukhang ang ang tawag sa committee will be tri-committee. So, merong quad committee, iba pa po itong tri-committee na ito. Tri-committee pala mag-iimbestiga? Ano kaya yan, mga kababayan? Tri-committee eh. Yung quad committee, 4 yun na committee, pinagsabay-sabay eh. Ito naman, tri-committee, 3 committee, pagsasabay-sabayin din. Ganon, ano? Diba sabi ni Rosemary Kagawa, 1.3 na tayo. Oo, yung nagla-like. Konti pa. Pwede ba i-match nyo na sa nanonood? 1.8 mahigit yung nanonood. Magwa 1.9 na tayo. Kasi mamaya-maya yan, mga kababayan. Naku! Ang report, grabe. Tuloy. No, tama po ba? Yes, opo. Kasi nga po ay ang dami mga bills iba-iba yung na-filed eh. Na po, i-consolidate po namin lahat yan. Okay. Ang investigasyon na ito sa mga individual na nagpapakalat ng fake news o maling impormasyon sa social media. Pero may idinagdag po na mag-iimbestiga sa mga vlogger na sinasabi... Alaka! May idadagdag daw na mag-iimbestiga sa mga vloggers. Sino kaya yung congressman na, naku, Marcoleta, wag ikaw Ay, office tayo, Marcoleta. Mula ngayon, ikakampanya na kita. Ay, wag niyong kalimutan. Sa susunod na halalan, Marcoleta lang ang kailangan. Ay, nako, delikado tayo dyan. Sino kaya yung mag-iimbestiga na yun? Kinakabahan ako. Kulbaan ba ako? Putik na yan. Sabi rito, mga kababayan, Impormasyon sa social media. Pero may idinagdag po na mag-iimbestiga sa mga vlogger na sinasabing nagpapakalat ng maling balita para siraan ang Quad Committee. Nako! Hoy, hindi ko siniraan ang Quad Committee. Hindi.
Oy, wala ha. Wala akong sinira sa kanila. Diba? Ay, saludo tayo dyan. Oo. Kong Abante! Bata mo ko! Dan Fernandez, bata mo ko! Oo, sino pa? Kung ako, bata mo ko! Oo, hindi ko kayo siniraan, promise. Kasi ballpoint man. Una. Oh, sino pa? Dan Fernandez ha? Pares tayo. Oo, lamang ka lang sa akin. Oo, pares tayo gwapo. Putik na yan, mga kababayan. Hoy, kiss tayo. Okay tayo, mga kababayan. Ang problema, kung sino yung mag-iimbestiga na congressman, ha? Doon sa mga vloggers na gumagawa ng fake news para siraan yung Quadcom. Sino? May kilala ba kayo kung sino? Ako, may kilala ko. Si Maharlika, si Banat Bay, at mga amuyong nila. So, ligtas ako ron. Diba? Ligtas tayo ron. Sumbong kita kay Kong Dan, tropa ko yun. Sabi ni Mayor Along. Hoy, Mayor Along, lalayo ka ba? Kay Kong Dan ka pa talaga magsusumbong? Pwede naman sa tatay mo na lang. Di ba congressman din yun? Alang di namin talaga nakikita. Oo, hindi namin nararamdaman na minsan nakipagtagisan ng talino doon sa Quadcom. Tama ba mga kababayan? Tama nyo ako pag mali ako ha. Tao lang po. Nagkakamali lang. Ha? Kung si Madam Ellie sasabihin nun, tao lang po. Ha? Pasensya na, tao lang po. Bakla pa. Ay, grabe. Diba? Mga kababayan? Ganun yun. Ngayon, eto na. Mga kababayan, tuloy. Ng Kamara. Wouldn't that be self-serving? Isa lang po yun. As I said a while ago, meron pong ano na po. Like, for example, meron nag-file ng digital literacy na kung saan dapat po natin inform ang ating mga kabataan sa primary, secondary, and tertiary school. That simulan na po natin how to educate them on how to appreciate the social media. Like, for example, yan, mga kababayan. Meron na palang mga naipasa. Opo. Meron na palang naipasa. yung enjoyable yung ating pong platform. So, kasama po yun. At meron din po ng mga amendment. Like, for example, 3 ata o 5 bills yun na nakita ko, nabasa ko kagabi, that yung libel was inserted in Republic Act 10175. But doon po sa bicameral nung 15 Congress, hindi po to kasama. Because kung titingnan nyo nga naman, internationally, trending na rin po at yung libel is being decriminalized. And, Diyos ko po! Diyos ko. Narinig niyo yun, mga kababayan? Of course, yun nga, katulad nun, i-decriminalize mo na yung libel. But of course, nakikita natin yung nagiging threat sa democracy, itong ating pong ginagawa ng mga different vloggers. I think we need to balance everything. Yes. Oo, wag. Kung ako hindi ako payag na i-decriminalize yung yung libel. Dapat yun, di ba? Dapat yun talagang pumasok sa criminal case Okay, ang problem, like for example, yung mga vloggers na gumagawa ng content, hindi naman po natin sila pinagbabawalan. But of course, meron pang repercussion yung mga ginagawa nila dahil meron namang nakasaad na mga penalties. But ang sama, anong responsibility ng ating pong mga gobyerno? Like, yan, mga kababayan. Siyempre, hindi naman nila tayo pinagbabawalan pala. Yung mga vloggers, hindi naman kayo pinagbabawalan na mag-vlog. Pero sana naman, dapat ninyong malaman yung limitasyon. Hindi pwedeng salita lang ng salita yun. Tulad ng kaibigan ni Kicks TV. Kung ano-ano pinagsasabi, pinagmumura yung Iglesia ni Cristo. Mali yun. Ako tutol ako doon. Diba? Hindi tama yun. Sabi ko nga, hindi ako papabor sa ganong pagbablog. Pwede naman tayong maging kritiko. Maging balanse lang. Diba? Manginis tayo, mangasar tayo. Pero, wag yung makapanira. Yung ginagawa ng iba, naninira na talaga ng buhay Diba? Sinisira na nila yung yung reputasyon ng isang tao. Kita nyo?
Meron nga akong kilala, pinagbintangan pa na nasa likod daw ni Rodriguez eh. Ay, grabe. Di ba? Mga kababayan? Oh, paano naman yun? Oh, kaya kailangan talaga na dapat patibayin ang pagiging responsable na vlogger sa bansa natin. Kasi mga kababayan, lagi na lang ganun, paulit-ulit na lang eh. Diba? Diba, Elizabeth Logan? Mami Terry? Oh, yun, mga kababayan. Oh, tuloy. DOJ sa ICC, ginagawa niyo pa yun yung tungkulin. Parang wala naman kayong pinapile ng mga kaso against these people. So, Yan! Oy! Nananawagan ako sa mga kaibigan natin sa DICT. Aba, baka naman gusto nyong magdemanda. Parang wala daw kayong ginagawang trabaho dyan eh. Oy, sa mga taga-DICT, gising kayo, no? Baka naman puro tulog lang kayo sa mga opisina nyo. Binabanatan natin DICT, ha? Oh, yung mga taga-DICT, gising! Mukhang natutulog na kayo sa pansitan. Magagalit na naman si PBBM lang malakas niyan. Baka mapalitan na kayo sa mga posisyon ninyo. Oh, yung mga secretary, assistant secretary, undersecretary. Puta, galaw-galaw kayo ha. Alampagin natin. Diba? Mamaya may tatawag na niya. Oh, tuloy. mga oversight power na gagampanan po natin. I got it. So, ibig sabihin po, you feel na hindi pa sapat yung ating cyber libel law right now at may pagkukulang din yung ibang mga government agencies na sana Oo eh. Mahina yung ano eh. Yung cyber libel lang, mahina. Dapat talaga alam nyo, para matakot. Eto, ako na nagsasabi. Totoo yung sasabihin ko mga kababayan. Kung nakikinig ka, paring Dan. Ha? Paring Dan, kung nakikinig ka. Dapat isama nyo sa penalty. Yung channel nila, dapat sibakin. Diba? Dapat sibakin yung mga channel na yan. Pag nagbabalita ng fake news, mga kababayan, kita nyo ang babait niyan. Maniwala kayo sa akin. Ang babait niyan. Pagka sinama na yung mga fake news peddler, yung mga mahilig magbalita ng kapikian, kapag kayo'y napatunayan sa hukuman na kayo ay nagbalita talaga ng fake news, kahit kayo pa'y nasa media, sigurado, tanggal ang lisensya, tanggal ang channel, nako, sigurado mga kababayan, ang babait niyan. Diba mga kababayan? Ang babait niyan. Nakita niyo? Tiger 99. Nagbibigay na kagad ako ng suhestyon. Diba? Hindi pa man ako nakakarating sa Kongreso, mga kababayan, meron na akong dala-dala na solusyon. Ganun kasi dapat. Kapag kayo ay ipapatawag sa isang suliranin na pinoproblema ng gobyerno ng ating bansa, dapat may daladalang solusyon. Diba? Yun dapat eh. So, ang solusyon, mga kababayan, payag ako. Sibakin ang mga channel ng nagpapakalat ng fake news. Diba? nasa forefront ng pagsawata dito sa mga vloggers na talaga namang alam naman natin na may mga vloggers na sobra naman kung hindi lang hindi lang nang iinsulto, hindi lang nag-i-spew ng fake news, Downright na talaga sila. talagang mura to death. Opo. So, So, kita nyo? Mura to death? Hindi naman ako nangiinsulto. Nambubuli, oo. Aminado. Nambubuli ako ng bubuli. Pero mga kababayan, yung mga karespe-respetong tao, abay, nire-respeto ko naman yun Di ba? Pero yung iba kasi, nadadamay tuloy yung matitinong katulad ko.
Kung magmura, kala mo wala nang bukas. Pwede ka naman magmura pa bukas. Pwede pa tipirin mo naman. Di ba? Oo. Sige, tuloy. Tuloy natin. So, what have you done, the Congress po, Representative Dan, para magkaroon man lang ng sample na, itong vlogger na to, sobrang na to. What has the Congress done para po ma-dramatize na hindi nyo pwedeng gawin ito? Kaya nga po natandaan po ninyo kung naghihiring kami. Dahil nga lumabas yung mga batikos, hindi lamang po sa amin, even saka naman nakakita, ang presidente minumura, ang vice presidente minumura. Up! Di naman tayo. Oy, sorry O minsan siguro sumusobra tayo. Pero mga kababayan, bilang pagmamahal kay Pangulong Bongbong Marcos sa ginagawa nilang pagmumura, kay Pangulo, minsan hindi natin maiwasan gumante. Tandaan nyo yan mga kababayan. Minsan talaga hindi natin maiwasan gumante. Tulad kay Maharlika, tulad kay Dado, tulad kay sino pa? Yung iba diyang mga vlogger na kala mo hindi nag-aral ng grade 1. Kung makapagmura, di ba? Kaya nga ako mga kababayan, yung mga vlogger na nakikisakay kay Pangulong Bongbong Marcos, nako! Tapos kung makapagmura sila, wagas, nako! Nakita nyo bang sinasamahan ko? Nakita nyo bang sinasamahan ko? Hindi nyo makikita yan na sinasamahan ko. Kaya kung may nasabi ko na masama kay Sara, dahil ganun din siya. Nagmumura din si Sara sa mga taong palamura kahit vice presidente ka pa. Aba, deserve mo rin na makatanggap ng mura. Diba mga kababayan? Deserve niya na makatanggap ang mura. Ganon din si Digong. Dahil palamura, abay deserve niya rin na mamamura. Tama mali? Tama ba mga kababayan? O kapag sinabi sa akin, ikaw Mike Cervera, minura mo ba si BP Sara? Hindi ho. Hindi ko ho minumura yan. Tinatawag ko lang ho talaga na mahina ulo niyan. Yun lang ho. Ang madalas kong sabihin. Aminado, no? Aminado. O diba? Mahina talaga ulo. Abay, totoo naman. O bakit? Paano mo nasabing mahina ulo? Kailangan ba ako kayo ba talaga magtatanong sa akin yan? Hindi ba kayo yung nag-iimbestiga? Siya yung dumadalo rito sa Quadcom? Gaganunin ko talaga. Diba? Di po ba dapat ako magtanong sa inyo? Mawalang galang na po, nakagalang-galang na mga congressman. Di po ba? Dapat kami magtanong sa inyo niyan? Kasi si Sara na tinutuligsa namin, di ba kayo yung nag-imbestiga? Tama mali? Di ba? Ganun lang. Tuloy. Well, both sides Ang speaker minumura, ang mga Senate President and everybody. Kaya Kita nyo? House Speaker, minumura nyo. Hindi natin ginagawa yan. Sino gumagawa niyan? Yung kabilang kampo. Yung alagad ni Digong ang gumagawa niyan. Hindi natin ginagawa yan. Murahin. Ang alin? Presidente. Pati si First Lady. Pati si Speaker. Bakit kanyo? Bakit etong mga DDS ay sobra-sobra kung makapagmura? Kasi mga kababayan, ginagaya kay Digong kay Sara. Yung pagmumura nila sa Pangulo, sa First Lady, at kay Speaker, ginagaya ng mga walang ya. Tama mali? Ngayon naman, pagdating naman sa mga pro-government, ito naman yan. Hindi nyo masisisi kami. Dahil kami, gumaganti lang sa mga taong mapagmura din. Kung murahin namin yung mga nagmumura, mga kababayan, walang kaso yan. Walang kaso yan. Bakit? Ginagawa niya rin Tama mali. So mga kababayan, pagdating sa kasuhan,
pagdating sa may makukulong ng mga vlogger, kung sakasakali man, karamihan dyan ay yung mga DDS lang. Alam niyo yan. Hindi naman kaila sa inyo. Ling Castañeda, di ba? Thank you naman. O, kaila ba sa inyo yon? Sila lang ang magaling talagang mga magmura. Tayo mga kababayan lang lagi nating pinapakalat pagmamahal. Kaya nga yung mga DDS lagi kong sinasabi, mahal na mahal natin sila. Yung mga basher natin, lagi natin sinasabi, mahal na mahal natin sila. Oh, ano masama ron? Pag sinabi ko bang tanga, mangmang, bobo, pagmumura yun? Hindi pagmumura yun. Ang tawag doon, real talk yun. Totoo. Totoong mga mangmang, tanga. At mga bobo yung mga yan. Kaya kailangan ng pag-aaruga at pagmamahal. Ipagkakait pa ba natin yan? Diba? Deserve ng mga tanga, bobot mangmang ang ating pagmamahal. Kailangan nilang ng pangunawa. Kailangan nila ng pagmamahal. Kung aasahan nila yan sa kapwa nila na mga tangat, bobot mangmang, huwag na kayong umasa. Kami lang ang makakapagbigay niyan. Tama, mali? Tama? Sinasabi ko sa inyo. Oh, aloy. Dahil lang po ginagawa. Ano na magiging panuntunan natin sa ating mga susunod na henerasyon. So ngayon, ang nakikita po natin dyan ay anong ginagawa ng mga different platforms? Ano responsibility po ninyo? Oh. Ano regulation ang ginagawa po ninyo dito? Samantalang nakikita nila na merong kamalian doon sa kanilang mga pinapasok na content. Ang nakikita ko po kasi dito, ang mga platforms at mga content creator na monetize po nila. Pero ang pinanggagalingan po Correct. ng Sang-ayon na ako. Sasabihin ko, pag sinabi yan ni Dan Fernandez, sang-ayon po ako, Your Honor. Sa inyong mga sinabi, sa inyong tinuran, sang-ayon po ako sa inyo na talagang pera-pera lang ang karamihan ng mga vloggers na yan. Sa paggawa nila ng mga peking balita, sa pagpapahype nila, akala nila mabuti yung ginagawa nila na pagmumura kay Pangulo, kay First Lady at kay Speaker at sa'yo. Diba? Dapat ganun. Kapag nakipag-usap ka sa ganyan, medyo may kunting pambobola. Hindi po pwede yung magmamatapang ka pa. Diba? Dapat bubulahin. At sa'yo, Dan Fernandez, madalas kitang ipagtanggol sa mga nagmumura sa'yo. Diba? Ganon. Tuloy. lahat ng ito. At yung mga katulad po ng mga troll farms, di ba, na dapat po na ma-regulate din po natin yan. At Ako yan, troll farm na yan, mga kababayan. Maraming aaray dyan. Maraming milyon-milyon na kita ang mawawala sa kanila. bawal po talaga. Kung titignan mo 10175, wala. Hindi nakasaad yung i-criminalize ng mga troll farms. Kaya dapat po maging crime itong pong kasi isipin mo gagawa ka lang ng maraming mga trolls at tapos babatikusin na yung isang politiko o negosyante at sisirain mo na yung pagkatao. Nakita niyo yun? Politiko o negosyante? Rosemary Kagawa, alam mo yan, negosyante ko. Naku, mga kababayan, malaki. Oo, malaki ang multa niyan. Oo, tapos, kasali ka pa sa mga kilalang organization? Oh, diba? Oh, yung mga ka-Rotary ko dyan, shoutout sa inyo. Yung mga taga Maharlikan, shoutout sa inyo. Yung mga taga Adpelo, shoutout sa inyo. Yung mga tao Gamapi, shoutout sa inyo. Diba? Ayos. Matuloy. Maapektuhan yung pamilya. Totoo yan, mga kababayan. Yung ginagawa nila tulad ng wag na tayong lumayo eh. Yung paninira kay kay Vic Soto eh. 'Di ba naapektuhan yung anak niya? Binubuli yung anak niya sa eskwelahan. 'Di po ba? Bakit? Dahil sa mga sa mga maling eh. 'Di ba? Maling mga linyahan, ayun, tinanggal na. Ito po ay public order. And that's the reason why we need to really investigate deeper on this at malawak nga ang gagawin nating investigasyon. Opo. Congressman, kasi ang use ng Narinig niyo yun? Malawak daw ang gagawing investigasyon. Oo, thank you naman, Ay Chang ha.
Thank you daw, sabi ni Aichang. Naku, 1.7 likes na tayo. Oh, ayos, ano? Yan, 1.7 na. Oh, dagdagan nyo pa. Sa mga hindi pa nakakapag-like dyan, huwag nyo na ipagkait yan. Sige. Sabi, Boss Mike, nandun daw. Yung, pangalan yung dalawa ni Chris Ulo na ipapatawag siya. Sabi nga. Oo, sabi nga. Ito naman kasi si Chris Ulo sinabi pa gusto ko sana surprise sa inyo. Oo. Ha? Surprise sana sa inyo Bigla nyo na lang ako makikita nanonood kayo sa Quadcom. Tapos pagdating doon mga kababayan, bida-bida tayo ron. Pupuntiryahin ko lahat yung mga DDS doon. Diba? Ituturo ko isa-isa. Ito, sana nanonood yung admin natin. Admin, ready mo na. Lahat yung mga fake news nilang balita, ready mo na. Para ilatag ko lahat yan. Kung Dan, ito yung fake news niyan. Kung Dan, ito naman yung fake news ni Banat Bay. Kung Dan, ito naman fake news ni Maharlika. Kung Dan, ito yung mga fake news ng mga amuyong nila. Diba? Mga kababayan? Saan ka ba? Kompletos Ricados ako. Kailangan may bala. Pag sumalang ka. Yun ang patunay, mga kababayan. Ang kaibahan namin ni Sarah. Si Sarah, pag pumunta, laway-laway lang. Ako, mga kababayan, hindi pwedeng ganon. Sa lahat ng pagkakataon, Boy Scout, laging handa yan. Diba? Laging handa yan. Ganon. Tuloy. Para hindi tayo mapahiya. At para hindi naman kayo mapahiya, sasabihin nyo, sinusubaybayan ko pa naman si Boss Mike. Tapos, nagbutas lang ng bangko doon sa Quadcom. Tricom pala, Tricom. Tricom, hindi Quadcom Tricom. Diba? At least makikita nyo, yan yung vlogger na pinapanood ko. Ganyan dapat. Laging handa. Sigurado, isa-isa yung mga yon. Pameme yun. Sasabihin mo, grabe si Mike Cervera. Ibang klase pala to kaaway. Hindi naman ako nakikipag-away. Kayo lang may sabi niya nakikipag-away ako Hindi ako nakikipag-away. Nakikipagpaliwanagan lang ako. Tama? Kami rito nakikipagpaliwanagan lang. Hindi kami nang aaway. Kayo nga yung madalas mang-away. Kung ano-ano sinasabi ninyo. Diba? Hindi nga namin kayo pinapansin. Bakit? Inuunawa namin kayo. Bakit? Ganun talaga. Pag premature pinanganak. Kulang na sa buwan, kulang pa sa kaalaman. Paano hindi natin uunawain yung mga yan? Diba? Kulang na sa buwan, kulang pa sa kaalaman. Social media is very personal, no? Mahirap kung titignan natin na i-regulate ninyo yung paggamit ng milyon-milyong mga Pilipino on social media. If you're gonna ask yung ating mga social media platforms, ano po yung mga specifics na inyong mga nais itanong? Kasi po, sa US... Ako yan, mga kababayan. Ano daw yung specific na nais itanong? Netong si Dan at mga kasama niya sa Tricom. Malupit yan. Our beloved Boss Mike Cervera.